So ngayon, dito muna ho tayo mga kababayan kay Inday Sara Duterte. Naku po, no? Kasi yung mga DDS masyado nilang kine-claim, ano ho mga kababayan, masyado nilang kine-claim na yung sinasabi daw po na ng Pangulong Bongbong Marcos na pakikipag-ayos, sila lang daw ho yun. Hindi naman ho mga kababayan. Para pangkalahatan ho yun. Ibig sabihin, mga bossing chief amo, sir, kumbaga, lahat ng hindi tumutugma at lahat ng hindi umaayon sa patakaran ng Pangulo, halika mag-usap tayo, baka pwedeng maayos natin yan. Ganun ho ang ibig sabihin nun, mga bossing. Sila ho, no? Kung gusto niya talaga at sincere talaga kayo na makipag-ayos sa amin, pauwiin nyo ang dating Pangulong Duterte. Naku, hindi ho ganun, mga kababayan. Yung reconciliation po na sinasabi para sa lahat po ng Pilipino. No? At huwag kayong mag-alala. Yung reconciliation na yan, hindi ibig sabihin white flag na ng Pangulo. Suko na ako. No? Hindi na ako. Sige, ako na, pipigilan ko na. Yung impeachment kay Inday Sara Duterte, Bomalabs mga boss. Malabo. No? At yan nga po ang binigyang diin ni PCSO. PCSO. Philippine Charity Sweepstake. Binigyang diin ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na ang tinutukoy na reconciliation ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang sa iisang tao para sa lahat. Layunin makamit ang tunay na kapayapaan at maipagpatuloy ang tapat na pagseserbisyo sa bayan. Yun naman talaga ang ibig sabihin. Anong sinasabi ninyo? Na kung totoong reconciliation at nakikipag-ayos kayo, pauwiin nyo na. No? Si dating Pangulong Duterte. Mukhang malabo po yun. No? At the same time, mga kababayan, kung narinig nyo naman po, no? Tuloy pa din po ang impeachment. Ayan sabi ni Atty. Claire Castro, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ang kanyang paniniwala o prinsipyo ng opolesiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taong bayan para magkaroon po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. Di ba? Napansin ko lang naman sa mga DDS, doon sa part ng mga Duterte, imbis na sana sila ay makipagtulungan at matulungan ng bayang Pilipinas sa pag-angat, mga kababayan. Sila pa po yung humahatak pababa sa gobyerno ng Pilipinas. Ano po? Kung ano-ano yung sinasabi, kagaya nung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, na kesyo may bangag, adik, wala namang katotohanan, doon na po focus yung atensyon. Imbis na po sana hindi na naaabala ang gobyerno ng Pilipinas at tuloy-tuloy ang ating pag-unlad at paglago. Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para personal na interes ng iba. Sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, kapayapaan na din, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Yun. Di ba? Baka mamaya sabihin nyo, gusto mo pala ng kapayapaan, hinto mo na ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Malabo po yun. Dahil mga boss, chief amo, sir, ang impeachment ay malapit na. Ang pagbabalik ng Senado ay kailan daw po? June 2. Ayan, Senate to convene impeachment court on June 3. Fake news pala ako. June 3 pala. Di ba? Ngayon, itaas natin. The Senate will receive the House of Representatives Prosecution Panel for the reading of 7 charges. Ang dami pala, 7. Yung sinasabi ko lang dito, 3. Yung bribery, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo at yung confidential funds. Ang dami pala, 7.
7 charges in the article of impeachment during the plenary session on June 2 to pave a way for the convening of the impeachment court the next day. Sabi ng mga DDS, wala yan. Hindi mapapa-impeach si Inday Sara Duterte. Ang lagi nilang pinagmamalaki, number game nga daw po mga kababayan. Madami daw po ang bilang ng mga friends ni Inday Sara Duterte, mga bossing. Ang sabi naman po ng prosecution panel, mahihiya yung mga judge na yan na i-acquit si Inday Sara Duterte sa dami ng mga ebidensya na ipapakita at sa dami ng mga witness na haharap. Di po ba? Tuloy ang impeachment. At kung sakali na malusutan, ilan daw? 7 charges? Pero yung lagi ko sinasabi, 6 at 3 lang. Di ba? Yam Ortiz, Karina Garcia, Bienvenido Encabo at Joel Depano. Ang lagi ko sinasabi dito 3 lang. Yun nga yung confidential funds. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. At pangatlo, yung bribery, meron pa palang iba. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. Ang hirap naman pong ilusot nun. Sa dami po nun, mga bossing. At kung sakali, manaeg yung mga friends ni Inday Sara Duterte at hindi siya mapa-impeach, nakaabang na naman ang Kongreso para sampahan po ng kaso ng plunder si Inday Sara Duterte. Biruin mo, pang ilan na yan? 7 sa impeachment, pang 8 yung plunder, pang 9 ICC naman. Ang hirap naman. Idol Mark, pag hindi napili si General Torre ng PNP chief, mag-withdraw na rin ako ng suporta kay PBBM, sabi ni Buhay Retired. Wag naman, no? Siguro, kung sakaling hindi siya ang mapili, meron mas okay din. At maniwala ho kayo sa akin, susuportahan din po yun ni General Torre kung hindi man siya ang mapili, no? Kian, congrats sa 501 subscriber. Kayo po, mga kababayan, ano ang hatol ninyo sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Ako ho, tatanggapin ko ng maluwag kung hindi man may impeach si Inday Sara Duterte. Basta, no, kada isang senador merong paliwanag, no? Bakit hindi mo in-impeach si Inday Sara Duterte? Bakit in-impeach mo si Inday Sara Duterte? Ganun kadali. Para naman ho, mga boss, chief, amo, sir, patas naman po sa ating mamamayan. Yan. May DDS, Kiana, Kiras, Jean, Sara, 2020, sabayan natin, suportahan natin, suled! Suled kami. Wag na pong ay naku, si Kiana naman. Kinalimutan mo yung kamao. Nasaan yung kamao? Tatak ng mga DDS yun. Kamao, tapos basta, suled kami. No? Kamao, tapos green. Ano ba naman yan? Araw-araw na tayong nagbablog dito, itinuturo ko. Dapat may kamao, tapos suled. Basta, suled pa din kami. Di ba? Sabi ni Yam Ortiz, hindi yung acquittal lang na walang explanation. Totoo po, lugi tayo doon, ma'am.